Come back to me. Parang sirang plak ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ni Kyla ang salitang iyon ni Benedict. She still couldn't believe na yun ang hihingiing kondisyon sa kanya ng dating asawa. Pakiramdam niya, mahihirapan talaga siyang makumbinsi itong bilhin niya, ang 10% ng share nito. Hindi niya tuloy naiwasang alalahanin, ang naging sagutan nila ng dating asawa kanina. Come again. Come back to you. Are you crazy? She shockingly asked. You've heard what I've said, wife, and I will not gonna repeat it twice, wika nito na matiim lang na nakatingin sa kanya. Particular on her face, na tila ba inaaral kung ano ang nasa isip niya sa mga oras na yon. She raised her right brow and faked a smile. Know what? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Mr. Adson. And please stop calling me wife, cause I am not your wife anymore. Now you are still my wife, and you will be forever my wife, Mrs. Kyla Adson, putol nito sa sinasabi niya. I said stop it. I don't have time for this. Then I will give you lots of time for this, Mrs. Adson, mariing wika ni Benedict. I think I should go. Mukhang walang patutunguhan ang pag-uusap nating ito, inis na sabi niya, bago tumayo at inagaw ang folder na hawak-hawak ng dating asawa niya, na ngayon ay halata sa mukha ang pagpipigil ng ngiti nito, na ewan niya at mas lalo niya tuloy ikinainis. You are very wrong, wife. Kung sa patutunguhan lang naman meron at sure ako dun na sa puso ko, at buhay ko ang patutunguhan mo, saad nito na halos ikanganga niya, timang lang. Baliw. You're right, baliw sayo. Now sit down and we will talk properly, he commanded, na akala mo'y hari na naman ngayon kung makapag-utos. No, mariing tanggi niya. We will gonna talk if nasa tamang pag-iisip ka na, sagot niya dito na ikinangisi naman nito. Gusto niyang mapamura ng masilayan uli ang ngiti ng asawa niya, ay wait correction, dating asawa niya pala. Ang kapal ng makong, gwapong-gwapo talaga, lalo na kapag ganito kung ngumiti. Yung ngiting animoy nang aakit, kainis. So ayaw mo talagang makipag-usap na? O pumayag sa offer ko? Tanong pa nito. But instead of answering his question, she just looked at his face, at nakipagsukatan ng titig dito, without saying any words. Tila naman sumuko si Benedict, dahil ito ang unang nagbawi ng tingin. But smirked at latter. Kaya naman inirapan niya ito sabay walked out. She was about to hold the knob, when Benedict spoke up. Fine, if that's what you want. Expect your aunt to be the newest president of the company, at kailanman hindi mo makukuha ang justice para sa parents mo, wika nito sabay tayo at naglakad palapit sa kanya. You know where to find me, in case you've changed your mind, wife. Sabi pa nito at talagang binigyang diin pa ang huling salitang sinabi nito, bago binuksan ang pintuan, at nauna nang lumabas sa kanya. And that's the end of flashback. Kyla closed her fist cause of what she felt right now. Hindi niya alam if ano ang gagawin. Lalo na ngayon, 2 days from now, magkakaroon na ng reappointment for the new president, ng Branson Empire and Holdings. If she will gonna accept the offer, ano ang mangyayari? Babalik siya kay Benedict. Titira sila sa iisang bubong, and act as if they don't have a past. Paano kung malaman nito ang tungkol sa anak niya? Matatanggap ba nito ang bata? Pero bigla niyang naisip, paano kaya nito nasasabi na she's still his wife, kung pinirmahan na niya ang annulment papers nilang dalawa? Meaning to say hindi ito pumirma. But that's impossible, sa laki ng galit nun sa kanya, imposibleng hindi yun pumirma. She sighed deeply, sabay lingon sa anak niyang mahimbing na natutulog. Siguro wala naman masama if she accept the offer, that was a good deal kung iisipin. Pero kaya ba niyang iwan pansamantala ang anak niya? Kasi if tatanggapin niya ang alok ni Benedict, ayaw muna niyang ipakilala dito ang anak nila. Sisiguraduhin muna niyang hindi masasaktan ang bata, oras na malaman na ng ama nito ang totoo. Kyla slowly walked towards the bed, kung saan andoon ang prinsesa niya. Umupo siya sa gilid ng higaan, at hinawakan ang mumunting kamay nito. I'm sorry baby, if mommy need to do this, I don't wanna hide you. But I need to be so sure first. If your dad will gonna accept you wholeheartedly,
before I bring you to him, she whispered, then kissed her baby's chubby cheeks. Ang lapad ng mga ngiti sa labi ni Benedict, habang titig na titig sa screen ng smartphone niya. Oh well, Kyla just texted a while ago, and saying that she's accepting his offer. Hindi nga talaga siya nagkamali, na oo at oo sa kanya ang asawa. Lalo pat malapit na ang annual board meeting. Reappointment for the new president, CEO ng Branson Empire and Holdings. Finally, makakasama na din niya ang asawa niya, and he will make sure na ipaparamdam niya dito lahat ng pagmamahal, na hindi niya naiparamdam nung nagsasama pa sila. Laki ng ngiti wika ng nasa likuran niya, sabay tapik sa kanya nito. It was Hans, one of his body. At ito ang inabutan ng kanyang asawa, noong pumunta ito sa opisina niya. Hey, bati niya dito, good news na ba? At ang laki na ng mga ngiti sa labi mo. Tanong nito. Aha, finally after how many years na paghahanap at pagtitiis, makakasama ko na din siya bud, he happily said. Happy for you bud. Kaya do your best. Not in the bed okay. Saad nito na ikinahalakhak niya. I'm serious Benedict, do your best to gain her trust, and for her to love you again. Hans seriously said. You know bud 6 years was not a joke, and that was too long for you to wait for her to come back. Kaya gawin mo ang lahat na maayos ang pagsasama niyong dalawa, and talk to her about what happened. Explained your side para alam niya din. I still couldn't believe it, ilang taon ka na palang kasal tapos hindi namin alam. Kaya pala kahit pambabae hindi mo na nagagawa, yun pala dahil may asawa ka na. Hans added before grabbing his beer and drank it. Benedict smiled and looked at his body. I'm sorry bud if hindi ko sa inyo nasabi agad. You know that time, I was forced to get married, and still can't get over to that witch. Galit ako sa mundo nun, pati asawa ko lagi kong nasisinghalan. I treated her coldly. But she changed me, pero sadyang pasaway lang talaga ako, at lagi kong pinapairal ang init ng ulo, at selos ko sa pinsan kong yun. Liling-iling naman ang kaibigan niyang tiningnan siya. Kung nagsabi ka sana samin, di sana napayuhan ka namin ng maayos nila Seb. If nagsabi ako that time, baka kung anong mga kalukuhan ang mga ipinayo niyo, nakangisi niyang sabi dito. Judgmental. Natawa naman siya sa tinuran ni Hans. Bakit hindi ba? Lahat naman kayo nagtino ng dahil sa mga asawa niyo he answered. As if siya hindi. Ikaw nga nakapagtiis ng 6 years, pero in fairness bud, very good ka doon, sabi nito na nahihimigan ng pang-aasar. Pero bud maybe ako, di ba sabi mo you saw your wife together with Colin, tingin mo wala silang relasyon. Paano yung batang nakita mo sa picture? What if may anak na pala sila? Makakaya mo bang ilayo sa bata ang mommy niya? At tingin mo papayag si Colin sa desisyon ng asawa mo? Tanong ni Hans na ikinatigil niya sa pag-inom. Then I think, it's time for you to help me to investigate about that kid, and I will be the one to handle my cousin. He said while gritting his teeth. That's insane pangit. Singhal sa kanya ni Colin, habang nag-iigtinggan ang mga panga nito. Andito sila sa veranda at nag-uusap about sa naging desisyon niya. Hindi niya akalain na ganito ang magiging reaksyon ng kanyang kaibigan. Pero naiintindihan niya naman ito, sino ba ang matutuwa if babalik siya sa taong nanakit sa kanya diba? At hindi niya masisisi ang kaibigan, if he against her decision, but she has no choice. You should understand me Cole, wala na akong ibang choice, but to do this, pagpapaliwanag niya sa kaibigan. No, ang dami pang way dyan, hindi lang yan na pagbabalik mo sa kanya. Paano pala kung paglaruan ka lang ulit niya? Paano pala kung saktan ka na naman ng lalaking yun, sige nga. Paano ka namin ipagtatanggol, kung andoon ka sa kanya? He worriedly asked. Kita at ramdam niya ang galit at pag-aalala, para sa kanya ng kaibigan. She come closer to him and held Colin's hands. I'm sorry Cole, but I've already said yes to your cousin. Don't worry I am much stronger than before. Hindi na ito ang dating Kyla na mahina. And I know that you know that. Huwag mong iisipin na kaya babalik ako sa kanya dahil gusto ko, alam mo at alam nating lahat,
na siya lang ang way para mabawi ko lahat ng kinuha ng step-auntie ko, at mabigyan ng hustisya ang mga magulang ko. Wala akong ibang hihingiin sa'yo, kundi ang pag-unawa mo. And for you to take care of my baby, our baby again while I'm away. Huwag mong hahayaang makita siya ng ama niya pansamantala. Habang inaalam ko pa if makakaya niya bang tanggapin ang anak namin. Lumapit naman ito sa kanya, and hug her tightly. Fine, kahit ayaw ko, iintindihin ko. Just take care of yourself too. At huwag mong hahayaang saktan ka ulit ng lalaking yun, dahil swear pangit, makakapanakit na ako, saad nito, and she felt Colin's lips touch her head. You ready? Tanong ng tiyo niya, and she just simply nod her head, and fake a smile bago binalingan ang anak. Can I carry my little lady? Tanong niya sa anak, na agad namang nagpakarga sa kanya. I will call you from time to time, okay? Mommy will gonna miss you so much, babe, naiiyak niyang sabi. Sa totoo lang nahihirapan siya, dahil hindi siya sanay na hindi makikita at makakatabi sa pagtulog ang anak niya. That's her daily routine. Gigising at matutulog siya na kasama ang baby niya. Stop crying, mommy, narinig niyang sabi ng anak niya. Hindi niya namalaya na bumuhos na pala ang luha niya, kaya agad niya iyong pinunasan. I'm sorry, babe, I just can't help it. You're such a crybaby, mommy, she said while giggling. Don't worry po, I will be very good little lady to Papa Colin pangit, dagdag pa nito habang nakangiti. Nakita na naman niya ang ngiting iyon. Hawig na hawig talaga ng ama eh. So paano I have to go, mommy will call you later, okay po. Wika niya sa anak bago ibinigay kay Colin na matiim lang na nakatitig lang sa kanya. I love you so much, baby. Dadalaw ako every free time ko, saad pa niya. Mabibigat ang mga paa niyang nagtungo sa kanyang sasakyan. She threw another gaze to her baby, Colin and to her Tio Ed, before she hopped in the car and drove it away. Halos hindi magkanda-ugaga si Benedict kakaayos ng kondo niya. He makes sure that everything are okay, and well organized. Siniguro niya din na mabango masyado ang loob nun. Para wala naman masabi sa kanya ang asawa. Nakaligo na din siya and he even shaved his beard, and do his haircut. Siniguro niyang poging-pogi siya sa pagdating ni Kayla. He can't wait to see his wife again. He even offered to fetch her, but she emphatically refused it. Kaya heto siya ngayon mitigang nag-aantay sa pagdating ng asawa niya. Maya-maya pa ay tumunog ang doorbell niya. Kaya mabilis pa sa 4:00 ang mga paa niyang nagtungo sa pintuan. Sinilip pa muna niya sa screen monitor, to double check if ito na ba ang nasa labas, dahil kung ang mga kurimo lang naman, ay never niyang pagbubuksan ang mga yon. Halos lumiwanag ang mukha niya, nang makitang ang kanyang asawa, na tila bagot na nakatayo sa harapan ng pintuan niya. He hurriedly opened the door, at binago ang ekspresyon ng mukha niya. I thought hindi mo nabubuksan pa ang pintuan, aalis na sana ako eh, nagmamalditang sabi nito, bago pumasok sa loob, habang hila-hila ang luggage nito. He cocked his brow sa pagmamaldita nito sa kanya. I was in my room for you to know, wife, and need ko pa maglakad from my room to here. Hayaan mo at papagawa ako ng robot na taga-bukas ng pintuan, para hindi ka na nag-aantay sa susunod, he sarcastically said that makes Kayla eyes form in a thin line. Whatever, where's my room? I need to rest, wika nito. Kaya agad naman niyang iginaya ang asawa patungong silid niya. This way, madam, sabi pa niya habang iminuwestre pa ng kamay ang daan patungong kwarto niya, at bahagya pang yumuko. Naikagat naman ni Kayla ang kanyang ibabang labi sa pagpipigil na huwag ngumiti. Susme, paano kaya niya pipigilan ang nararamdaman niya? Halos pidgel hininga siya nang pagbuksan siya nito ng pintuan, ng kwarto ni Benedict, hindi niya maiwasang hindi lang hapin ang amoy nito. Abay, napakabango ng loko, kung tipong ang sarap magpayakap at magpakulong sa mga bisig nito. She tilted her head para bumalik siya sa katinuan niya. Isus, Ginoo, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak niya at hindi niya nagugustuhan yun. Nagsipagtikwasan ang mga kilay niya, nang mapansing ang kwartong pinasukan niya, ay mukhang kwarto din ng Makong. Wait, how many rooms you have? She asked. Only one, wife, mabilis na sagot nito.
Don't tell me magtatabi tayo sa iisang kama. Yep, may problema ba dun? No way. Namimalag na mga matang sagot niya agad dito. Yes way. Alangan naman patulugin mo ako sa sofa, hindi ako papayag nun, and beside ano pa ba kinakatakot mo? Nagtatabi naman tayo noon ah. Nanggigigil niyang hinarap ito. Noon yun, iba na ngayon. And why is that? Wala pa ring pinagkaiba yun dahil asawa kita, at asawa mo ako mula noon hanggang ngayon. Tila asar nitong sabi sa kanya. Tigagal naman siya sa sinabi nito, so tama nga ang nasa isip niya. Na hindi nito pinirmahan ang annulment papers nila, pero bakit? Sa ayaw at sa gusto mo magtatabi tayo wife, and don't worry hindi kita gagapangin kung yan ang inaalala mo. Well not yet, he said emphatically, pero hindi na niya naintindihan ang huling sinabi nito, dahil pabulong iyon, sabay talikod sa kanya, at naglakad palabas ng kwarto. Malapit na ito sa pintuan, when he suddenly stopped at nilingon siya. I'm happy that you're back, wife, sabi nito sa kadirdiretso nang lumabas. Nahawakan naman niya ang kanyang dibdib, sa lakas ng kalabog nito. Tanging si Benedict lang talaga ang nakakapagkalabog ng puso niya, at wala nang iba pa, paktay ka talaga Kayla. Dinner is ready, saad ni Benedict na ikinalinggan niya dito, and nod her head a bit. Wait you at dining, hurry at lalamig ang pagkain, he added then turned his back at her, and walked outside the room. She sighed, maybe she need to act normal in front of him. Hindi yung ganito na tila siya ilang dahil sa nararamdaman niya. Pero ano nga ba magagawa niya? She felt awkward, kahit anong pilit niyang umaktong normal wala talaga. Wife! Rinig niyang sigaw nito na ikinataas niya ng kilay. Abay makasigaw wagas. Kaya naglakad na siya palabas ng kwarto, habang nakasimangot, baka kasi sumigaw ulit, nakakahiya sa mga katabing unit nila, mamaya pala hindi naman soundproof ang kondo nito. What took you so long? Salubong ang kilay na tanong nito, nang makarating siya ng dining sabay upo sa upuan. Matagal ba yun? Wala pang ang 1 minute yun sagot niya dito. Pinakatitigan naman siya nito ng maigi, then heaved a sigh. Let's eat, saad nito bago siya nilagyan ng kanin sa plato, at sinunod naman ang paglalagay ng sinigang sa bowl niya. Eat plenty, I cooked that, he added habang naglalagay na din ng pagkain nito sa plato. Thank you, tipid na pasasalamat niya, nanginitian lang siya ng bongga. Gusto niyang mapanganga sa ginawi ni Benedict, dahil ang gwapo nito nung ngumiti, buti na lang at napigil niya ang kanyang sarili, at kunyari tinuon na lang ang atensyon sa kinakain. So what's your plan now? Basag nito sa katahimikan, habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain. Plan? She asked in a pucker brow. Sa pagbabalik mo sa company, agad na sagot nito. Well, I don't have since andyan pa sayo ang shares na kailangan ko, ay hindi pa ako makapagplano. She saw how he nodded his head, and looked at her directly to her eyes. It's already in your name wife, wika nito na ikinatigil niya sa pagsubo ng pagkain. Ang bilis naman, wala sa sariling nasabi niya. You are my wife, what's mine, are yours, don't ever forget that, saad nito at nagpatuloy na sa pagkain. Kayla got speechless, she couldn't find a word to utter, kaya tiningnan na lang niya ito ng maigi, na tila siglang-sigla sa pagkain. Hindi niya ma-explain, pero alam niyang may pagbabago sa kanyang ex-husband, ay mali, asawa pa pala niya ito, cause according to this kumag they are still legally married. So kahit anong mangyari, ay mag-asawa pa rin sila. Pero okay na din yun kahit paano, may laban siya once na may umali-aligid na higad sa kumag na ito. She tilted her head, sira na talaga siya, ano ba pakialam niya if may lamandi man dito? Quit staring at me my lovely wife, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko mahalikan kita, saad nito sabay tayo habang bitbit ang pinagkainan nito, at naglakad patungong kusina. Naiwan naman siyang nakanganga dahil sa sinabi ni Benedict. Diyos Ginoo, hahalikan daw siya, abay ba't ang tagal? Later wife, wika nito na hindi niya namalayan na nasa likuran na pala niya. Sabay kuha ng mga pinagkainan din niya, at naglakad na ulit pabalik ng kusina. Feeling niya tuloy pulang-pula ang mukha niya sa kahihiyan, lalo na nang kindetan pa siya nito.
Hype lang. Ba't ba kasi naisabi niya yun ng malakas? Naitampol na lang niya tuloy ang kanyang palad sa kanyang noo. Mommy, malakas na tili ng kanyang anak, nang makita ang mukha niya sa screen ng phone nito. How's my baby? Nakangiti niyang tanong. I am very good po. I helped Papa Colin to fix my bed mom, daldal ng anak niya. Oh wow, that's good baby, keep it up anak. How about your mama Mela? Where is she? She's downstairs talking with Lolo Ed po, maybe they are maritesing again. Saad pa nito sabay rolyo ng mga mata na ikinatawan niya. OMG, where did you learn that word? Te Papa Mom. Mabilis na sagot nito, na ikinasingkit ng mga mata niya. Can I talk to your papa baby? She saw how her baby nod her head, and passed the phone to Colin. Hey pangit. Bati nito sa kanya, while grinning from ear to ear. Hey you too, ikaw ha kung ano-ano ang tinuturo mo sa bata. Umayos ka. Colin just laughed loudly. What's wrong with that? Buti nga hindi chismosa ang sinabi ko nangingiti pa nitong sabi. Hey, singhal niya dito. How are you there? He seriously asked. Nawala na din ang mga ngiti nito, at napalitan ng kaseryusuhan ang mukha. I am fine here so far, she said then smirked. Did you too? No to that question of yours Colin. Pananaray niya dito. Alam naman niya ang itatanong nito na hindi masabi-sabi Kahit marupok siya hindi naman ata niya hahayaan na humantong ulit sila sa ganon, mahirap na. Saka na, pag alam niyang seryoso at totoo ang ipinapakita sa kanya ni Benedict, at may balak talaga siyang bumigay. Landi, gusto niyang kutusan ang sarili sa naiisip. She sighed. Oo mahal niya si Benedict, at kailanman hindi na mababago yun at mawawala pa. Lahat ng galit at sakit dahil sa ginawa nito ay wala na. She already forgave Benedict for what he did. Pero syempre tao lang din siya na natatakot, na baka dumating ulit sa point na masaktan na naman siya, at baka hindi na niya kayanin pa. Yun ang ayaw na niyang mangyari, lalo na't dalawa na silang masasaktan ng anak niya. Natulala ka na, wika ni Colin na ikinangiti niya. Gags, may naisip lang ako. Kayo master kayo ni Mela. Ba't pala hindi man lang ako kinakausap nun? Tanong niya dito. Kita naman niya ang pag-ailap ng mga mata nito. Alam mo naman yun pangit, laging busy sa gawaing bahay, kahit hindi mo pinapagawa, sige pa rin hindi mapigilan, sagot nito. I-date mo kaya, para naman makapag-bonding kayong dalawa. Abay kahit nung nasa Thailand pa tayo, ni hindi ko man lang kayo nakitang nag-date Tila naman natigilan si Colin sa sinabi niya. Pero nakabawi din agad. Nagdi-date kami, ano ka ba? Sa kwarto nga lang, sabi nito at kindat pa. Kainis. Ang lazwa mo oy. Mas okay yun ano ka ba? Ay oo nga pala pangit, tomorrow we will gonna go out. Sama ko sa mall si Bren and Mela, okay lang ba? Tumango naman siya sa sinabi nito. Naman, basta mag-iingat at wag papabayaan ang bata, maliwanag. Yes boss. Okay, gotta go call, need to sleep early, at may laban ako bukas, nangingiti niyang sabi. Alright, sleep now and lock your door, mamaya gapangin ka ng makamandag na ahas dyan, saad nito na ikinatawan niya. Sira, sige na, good night, kiss Brenna for me, I love you both. And we love you too, bye.